Yo, what's up guys? Marami ang disappointed sa Lakers front office dahil sa contract ni Reeves kasi nga, paano yung extension ni LeBron? Paano sila makakakuha ng role players? Ngayon is gumawa sila ng first step at kumuha sa mga undrafted players. Kinuha nila ang fan favorite at mahal ng internet na si Robbie Avila to an Exhibit 10 contract. Kilala niyo to agad, yung nakasalamin sa college ball tapos maraming nicknames. Kareem Abdul-Jabbar, Larry Nerd, The College Jokic, and more. He is 22 years old, 6'10" center at naging A10 Player of the Year na tong nakaraang season para sa St. Louis kung saan nag-average siya ng 12.8 points, 4.5 rebounds at 4.1 assists per game. He is also shooting 41% from the 3-point distance. With this, feel ko talaga nasa wrong management lang si Kai Sotto noon eh. Parang naging moves nila noon more on money making instead of putting Kai Sotto in the NBA. Kasi kaya namang makakuha ng mga ganyang signing kung nasa tamang agent lang siya. Pero ayun eh. Going back to Robbie, smart signing para sa Lakers kasi matetest muna nila sa Summer League. Kasi main reason kung bakit naging undrafted is yung kanyang speed at athleticism na question sa NBA level. Pero ang hindi mo makikita sa mga undrafted players is yung kanyang passing talent at court vision para sa center position. Nasa 1 year, non-guaranteed deal na pwedeng ma-convert sa isang two-way contract kapag may napatunayan siya. He just need na makasabay sa pacing ng liga. For me, para sa Lakers, magandang low risk at high reward move ito. Malay natin ma-develop, malay natin sakto pala sa Lakers. Kumbaga, nating tulus ka naman sa mga ganito eh. Meron namang value si Robbie lalo sa kanyang spacing. He can stretch the floor and hit that outside shot. Problema talaga is, hindi siya elite defender. Pero kung makitaan mo ng effort tapos matinik yung offense, malaki yung chance niya to get that two-way contract. Next, para naman sa Charlotte Hornets, they will extend Coby White to a 3-year, $74 million contract. So, ito nga yung nangyari sa aftermath ng trade kay LaMelo Ball. Ito yung choice nila eh. Nag-average si White last season para sa Hornets ng 15.6 points at 3 assists in 21 games. So, without LaMelo, siya na yung starting point guard. Siya na yung leader. I don't know sa Hornets, pero sila naman yan eh. Hindi mo alam kung ano ba talaga yung balak nila. Lagi na lang rebuilding tong team na to eh. Big impact syempre yung extension na to para sa future ng Hornets. Hindi malinaw sa mga tao kung ano yung direction ng team. Maybe may ibang gustong mawala si LaMelo, pero mostly ay hindi talaga. Si White kasi focus on transition pace, shot creation, 39% from the perimeter. Pero LaMelo is doing all that and better. 272 made threes in a season habang yung number 1 is teammate niya rin. They are growing to be another version of the Splash Brothers but Hornets didn't want that. Sa trade na yon ay si Coby White yung panalo kasi makukuha niya na yung driver's seat na matagal niya nang hinahanap kahit nung nasa Bulls pa siya eh. He wants to be the center of the offense. And ngayon, nandito na siya. Kailangan niyang patunayan na worth it ang extension at yung pagpili sa kanya over LaMelo Ball. Another era na naman para sa Hornets. Nakailang era na sila pero malay natin ito na. What do you think sa mga Hornets fans dyan? Next, galing mismo kay Shams Charania, malungkot na balita para sa mga Knicks fans kasi hindi na babalik si Mitchell Robinson sa team. Siya pa man din yung longest tenured Knicks noong nakuha siya sa 2018 NBA draft hanggang sa mag-champion is nasa Knicks lang siya. Pero papasok siya sa unrestricted free agency after ng kanyang 4-year, $60 million contract. So kahit gustuhin niyang magstay, hindi na kaya ng Knicks yung ganyang contract kasi maaapakan yung second apron ng luxury tax at mawawalan sila ng flexibility. Siyempre, big loss to sa Knicks. Mawawala sa kanila yung rim protection. Ang laki rin ng ambag niya sa championship. Meron pang pinasok lang siya para ma-secure yung rebound and he did it. Nag-average siya ng 5 points and 6 rebounds sa loob ng 14 minutes sa finals. Siya rin ang may hawak ng league best in terms of offensive rebounding rate with 23.3%. Binasag niya yung record ni Steven Adams. Malaking butas yung nawala sa rim protection at second chance points sa crucial na stage lalo kapag playoffs. Pero Knicks fans should be happy kung makakakuha siya ng malaking contract sa ibang team kasi he deserves it. Is it time for the Lakers? I don't know their chances after that Reeves extension. Kung pumayag lang si Reeves doon sa unang offer ng Lakers na $30 million per year, baka pwede pa to. Again, remind natin, paulit-ulit yung extension na yun. Sobrang lala para sa flexibility ng Lakers to find good role players. Etong si Robinson, sayang kasi
Sa Knicks, yung kaya na lang mabigay sa kanya is 9 million per year. Kung kaya ng Lakers mag 15 to 20 million sa kanya, pwede. Pero paano? And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!